Ayan, eto na naman tayo. Update. Ayan, update balita. Tingnan natin itong update dito sa Hong Kong. Ayan, eto raw si Erich Gonzalez ay Erich Gonzalez. Si Erich Sylvester Stallone. Hindi pala. Erich Erwin Tulfo. Nasa Hong Kong daw. At alam nyo ba, nagpamudmud. Pero tingnan natin, bago tayo pumunta dyan, tingnan ninyo, according sa COMELEC, ang umpisa ng campaign or campaign period ay 90-day campaign period is starting from Feb 11 hanggang May 10. Mga kababayan, anong petsa po ngayon? Tingnan natin, nasa Hong Kong nangangampanya na. Anong petsa ngayon? January 26 pa lang, Feb 11 pa ang start ng national candidates. Ayan ho, isa po itong paglabag. COMELEC. Pero pag tignan natin, nandito raw sa Hong Kong. Ayan, tignan nyo. Aba. Yay, artista. Nakaw, Diyos ko po. At alam nyo ba, ayon sa ating Intel, tignan, nakikita ninyo yung i-zoom natin na, nakikita ninyo yung sombrero na yan at yung t-shirt, Erwin Tulfo, kampi ng mga inaapi. Paano yung mga nanay? Sa Senado. Pero ayon sa COMELEC, ang campaign period ay Feb 11 hanggang May 10. Pero itong si Tulfo, ang aga-aga mo, Chong. Daig mo pa yung maagap na early bird. Ayan, tingnan natin. Grabe! Ang pogi! Ang pogi niya, sir! Ang pogi! Pogi niya sa personal, sir! Oy, ingat ka. Baka ikaw ay mabuntis sa tingin pa lang, ha? Sorry naman. What's your words, Jojo? Ayan. Kita niyo yung sombrero na yan? Pinagkaguluhan si Tulfo. Yan. Nakikita niyo yung sombrero na yan? Sombrero at saka t-shirt. Wow. Pondo. Ayun! Kawawang Pilipinas. Ano kayang mangyayari sa bansa natin pag ganito tayo ng ganito? Ayan. Diyos Mayo Marimar. Abo, pogi. Ang pogi mo, Chong. Ayan. Erwin Tulfo. Bakit Erwin, hindi Erich? Ayan. So, nakikita ninyo ang sombrero na yan. Ayan, okay. Ayon sa ating Intel. Yan. Aba, talagang nakikita ninyo yung mga na yan, yung mga nasa paligid niya na mga marshals. Yung mga marshals yung mga marshals na sumama daw at sumundo at nagsama sa kanya dyan. Marami-rami na rin yan. Alam mo, nagpamudmud daw siya. 500 HKD daw ang iniabot bawat isa. Parang si Tambi, 5,000 pesos cash! Ganyan yan. Magkano ba yung 500 HKD sa peso? Nasa 3.5 yan or 3.6, mga ganon. So, syempre, gano'n na naman. Pagdating sa halalan, iboboto na naman kahit hindi naman nila masyadong kilala or wala naman nagawa nung siya ay kongreso. Tapos magsisenador. Diyos Mayo Marimar.
Ito yung sinasabi ng mga amo natin ano, mga boss natin dito sa Hong Kong. Sabi niya, "Ano nangyari? Bakit pa ninyo ibinuto 'yan? 'Di ba nagnakaw yung parents niyan sa Pilipinas, sa bansa ninyo, hindi ba ninyo alam?" Gano'n ang sabi nung nanalo si Marcos Jr. Tapos ngayon sa mga ano, hindi na tayo natuto 'no? Ang saya-saya natin, akala mo sila nagpapakain sa atin. Sila na kamkam ng kamkam ng pera ng taong bayan. Biruin ninyo kung makapagpamigay sila ng pera, makapagpamudmud ng sombrero, t-shirt at pera. Akala mo sarili nilang pera? Grabe. Akala mo naman nabubusog-busog kayo dyan sa ano, ngayon lang kayo mabubusog dyan sa pera na maibibigay na yan. Pero pag nanalo yung mga yan, wag na ninyong asahan na babalik yan sa Hong Kong. Ganyan ang mga politiko. Oh, ngayon, wala pa ngang panahon ng kampanya, abay nagkalat na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ha? Ngayon, nandito sa Hong Kong, itong mga honghang na akala mo silang pag-asa ng bayan, pero pag sila ay nanalo, ayan, kagaya ng kanyang boss na nangungurap ang pinaggagawa. Ay, sus, Diyos ko po. Tapos ibubuto pa natin ang mga kagaya nitong si Tulfo na may bahid naman ng pamimiki ng pangalan, may bahid ng pagiging illegal na immigrant sa Aremika. Sana all. Sana all talaga, pogi, no? So, ayon sa ating intel, ito pala daw si Erwin Tulfo ay nandito sa Hong Kong. At siya daw po, ayan na, siya daw po ay namigay, namigay at nagpamudmud ng t-shirt. Ayan, t-shirt. Ayan, iyawan yung mga ta. Iyawan yung mga bo. At mga ta. Nagpamudmud daw ng 500 HKD. Oh, ayan. Teka, mabasa nga yung ating intel. Basahin nga natin. Saan ba yon? Ayan. Basahin natin Andito kanina si Erich Gonzalez ay Erich Sylvester Stallone Tulfo kasama magkapatid na Cayetano. Yung mga marshals, ayan, yung mga marshals nakatanggap daw ng 500 HKD, that's about 3,600 pesos each. At ang sabi, humugot daw siya sa bulsa at bag niya. Wow, ang dami mong pera! Pahingi naman dyan. Magkano bang binigay ni Tambi? Tapos, ano pa? Ayan. Sabi, ang magkapatid na Cayetano wala daw binigay. Saan daw yung 10,000 pesos daw? 10,000 daw na pangako mo, Cayetano. Kasi nandito rin yung magkapatid na Cayetano, si Pia, saka si Alan Peter Cayetano. Ayan. Ang magkapatid na Cayetano, wala daw binigay, basta nakipag-handshake lang. Pero sa totoo lang, mas okay yun. Kasi para walang utang-utang na loob ba. Parang ito kasi si Tulfo, wala pang panahon ng kampanya. Abay, nangangampanya na at nagpapamudmud na. Diba? Yayamanin pala si Erich Sylvester Stallone Tulfo. Kasi madugas ang kanyang Panginoon na si Tambaloslos. Nako. Ano ba naman yan? Ayan, ano pa? Marami daw dalang mga sombrero at t-shirt. Ayan. Tas ang pera ng mga marshals daw, binigyan niya. Wow.
ang mga marshals binigyan daw niya kasi sinundo sa Marco Polo. Wow! Tas kanina, bali, 10 daw silang binigyan ng tag 500 HKD. Oh, na nag-assist sa kanya. Pakimkim daw yun. Anyway, yun lang. Nagsiselos daw ang ibang mga grupo dahil yung magkapatid na Cayetano walang pakimkim. Oh, chismosa yung dating nito Mga ganid sa pera, sana di siya manalo. Yun lang, sana nga. So anyway, so yun lang ang ano natin, ang update natin na pangyayari ngayon dito sa Hong Kong. Tulfo, nagpamudmud ng pera na hindi natin mawari kung saan galing yun. At sisingilin din sa taong bayan pagdating ng panahon. Ayan, Diyos ko po. Marimar, wag naman sana natin ibubuto yung kagaya nito. Na nung panahon ni Duterte, nagpasipsip. Talagang Duterte. Pero panahon ni Marcos Jr., nakakampi ng mga dilaws. Abay, ibang klase, no? Ibang klase. Pag mga ganito, mga pangako na, sila ay mga tagapagtanggol. Pero pag nung sila ay nasa upuan na, nako, nakita nyo naman yung kanyang kapatid, biglang natameme doon sa issue ng PCSO. Diyos ko po, tapos tayo, ibubuto natin ito.